Natigilan si Gretchen sa sinabi ni Demetrio at pinukulto ng isang nagtatanong na titig. Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? It's because we're married. You are my wife. I don't want you to get blindsided just in case. Diretsahan itong sagot. Di naman siya nakaimik. Inahanap pa niya ang mga salitang dapat niya isagot kay Demetrio. Pakiramdam niya isang malaking pagbabago ang pagsasabi nito ng tungkol sa mga bagay niyon. Kung tutuusin, wala pa naman silang label. Mag-asawa nga sila pero di naman sila magkasintahan. Hello mga ka-Ashlon, kamusta pong muli? Naku, mukhang may selusang magaganap pa. Ang cute lang na Demetrio, mukhang in love na talaga siya sa kanyang asawa. Yung feeling naman ni Gretchen na bakit mo sinasabi yan? Hindi ka naman ganyan dati. Nako, Gretchen, mukhang mahuhulog ka na ulit kay Demetrio. Hindi na natin papatagalin pa, ituloy na po natin ang kwento. Tumikim siya ng isang boses bago nagsalita. Ganun ba? Ilang sandali namang napatitig si Demetrio kay Gretchen at unti-unting nangunot ang noo nang mapansin niyang wala nang balak pa si Gretchen na dugtungan ang sinabi nito. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit kami nakita? Napakurap-kurap si Gretchen. Kailangan ko bang itanong? Nakaramdam ng inis si Demetrio. Of course, asawa mo ko. Hindi ba dapat mag-usisa ka? Tanungin mo ko kung anong ginawa namin. Anong nangyari? Things like that. Napansin niyang minsan gano'n ang asawa ni Jomar sa lalaki. Narinig niyang tumatawag ito para tanungin si Jomar at nag-uusisa sa kahit na maliit na bagay. Noon akala niya kaartehan lang ang ganun, pero ngayon naiinis siya at mukhang hindi interesado si Gretchen na malaman ang kahit kaliitang bagay na tungkol sa kanya. Kinagat ni Gretchen ang pang-ibaba niyang labi. Pakiramdam niya matatawa siya sa itsura ng Demetrio ngayon. Hindi bagay ang frustration na namamayani sa ekspresyon nito ngayon. Okay, ano bang nangyari? Sa wakas ay tanong niya. Humugot naman ng malalim na paghinga si Demetrio bago nagsimulang magkwento. Noong una, kalmado lang naman si Gretchen, pero ilang sandali pa unti-unti, nagsalubong ang kanyang mga kilay at naniningkit ang mga matang napatitig kay Demetrio. So, hinayaan mo siyang hawak-hawakan ka? Putol niya sa pagsasalita ng lalaki. Umawang ang mga labi ni Demetrio bago tumango. Yeah, it was needed in the act to cut her. Sarkastikong natawa si Gretchen. Naalala niya kung gaano ito kaarte, tapos nagpapahawak pala to kay Bianca? Sa kaisipang iyon, hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng inis sa puso niya at pagkulo ng kanyang dugo. Gayunpaman, pinanatili niyang kalmadong kanyang reaksyon at hindi nagpahalata. Nagpatuloy naman sa pagkukwento si Demetrio habang mataman siyang nakikinig. Sigurado ka bang hindi na talaga siya manggugulo? Tanong pa niya. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago tumango. I just hope so. Sana hindi umabot sa puntong masasagad niyang pasensya ko. Napatango-tango naman siya. Naiintindihan niyang may pinagsamahan pa rin naman ang dalawa kahit papano. Hindi magiging madali kay Demetrio na tuluyang sirain ng babae. Sadyang matigas lang talaga ang ulo ni Bianca at pinili nitong hindi umintindi ng sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin nawawala ang inis niya sa nalaman niya. Kumain ka na ba? Magluluto pa naman sana ako ng hapunan. Pag-iiba niya ng usapan. Marahan namang umiling si Demetrio. Hindi ako nakakain sa party. I was busy preparing my own men to execute the plan. Kung gano'n, ipagluluto na lang kita. Hindi na, mag-order na lang tayo. I don't want to tire you. Masuyo nitong tangge, pero umiling siya. Nais niyang ipagluto ang lalaki para kahit papano maibsan ang inis na nararamdaman niya. Kung tutuusin, naninibago din siya sa sarili niya. Dati naman, kalmado siya at walang pakialam, pero nitong nakaraan lang halos nahihirapan na siyang kontrolin ang emosyon niya, gaya na lang ng nararamdaman niya ngayon. Are you sure? Alanganing tanong ni Demetrio. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen bago naglakad papunta sa likuran ni Demetrio. Inawakan niya ang balikat ng lalaki at marahan tong pinisil. Napapitlag naman si Demetrio sa ginawa ng babae pero hindi siya nagpahalata at hinayaan lang ito. Napapikit pa siya nang maramdamang tumago sa suot niyang damit ang init na hatid ng mga palad nito. Magluluto lang ako ng ramen para sa ating dalawa, tapos lagyan natin ng dumplings. Ayos lang naman yan sa'yo, di ba? Tensyonadong tumango si Demetrio. Yeah, ayos lang sa akin kahit ano. Gretchen? Okay, umupo ka lang dito at hintayin mong matapos ako.
Umalis na si Gretchen sa likuran ni Demetrio nang may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Lintik lang ang walang ganti, Demetrio. Ang hindi niya alam unti-unti, kumukulimlim ang titig ni Demetrio sa nakatalikod niyang asawa kasabay ng pagbigat ng kanyang paghinga. Pakiramdam niya nanunuyo ang lalamunan niya. Hindi lang yun, parang nagiinit din ang buong katawan niya. Sigurado siyang hindi siya nakainom sa wine na nilagyan ni Bianca ng droga. Dapat hindi siya nakakaramdam ng ganito. Ilang sandali pa naalala niya ang pagpasok niya sa hotel room na inihanda ni Bianca at may naamoy siyang kakaiba. Hindi kaya, dahil sa amoy na yon, kaya nakakaramdam siya ng matinding pagnanasa ngayon? Shit, he's doomed. Kinagat na Demetrio ang pang-ibaba niyang labi para kahit papano ay gisingin ang nahihibang niyang diwa. He wanted his attention to be pure as long as he could, lalo pat kakasimula pa lang nila pero muli na naman siyang napatitig kay Gretchen. Para bang inuutusan siya na isipan niya na buhatin ito at ihagis sa kama. Habang abala sa pagluluto si Gretchen, naramdaman niya ang dalawang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Palihim niyang sinulyapan si Demetrio at nakita ang kakaibang ekspresyon ng mga mata nito. Para bang nais siyang lamunin ang buhay ng lalaki. Sandaling natigilan si Gretchen, napaka-pamilyar ng klase ng titig nito sa kanya. Para bang isa itong gutom na leon at handa na siyang lapain? Naalala niyang ganyan na itsura ni Demetrio noong unang gabi nila. Wala sa sariling napahawak ng kanyang dibdib si Gretchen, kasabay ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hanggat maaari ayaw niyang bumigay sa lalaki dahil sigurado siyang kapag ginawa niya iyon, hindi na siya makakawala pa mula dito at magiging katapusan na ng pagpapakipot niya. Dinampot niya ang spatula, sinadyang ihulog sa sahig, dahilan para lumikayo ng ingay. Tila bumalik naman sa kanyang wisyo si Demetrio nang mapapitlag siya dahil sa pagkagulat. Pasensya ka na ako nagulat kita, Demetrio. Dumulas kasi sa kamay ko, pagdadahilan ni Gretchen. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio. Ayos lang, Gretchen. Okay ka ba sa gulay? Bala ko sanang dagdagan ang ingredients ng noodle soup. Mabilis namang tumango si Demetrio. Napagtanto niya kung gaano kabastos sa mga naiisip niya, nababaliw na talaga siya. Tulungan na kita. Suhestyon niya at takmang tatayo na siya nang mabilis umiling si Gretchen. Hindi na. Malapit na rin naman tong matapos eh. Umupo ka na lang dyan at ipaghahain na lang kita. Kaswal na tanggi ni Gretchen. Paano na lang kung masugatan o di kaya mapaso ang kamay ng isang master Colin? Sigurado siyang mai-stress ng mga taong nag-aalaga sa lalaki. Wala namang nagawa pa si Demetrio kundi sabihin ang sinabi ni Gretchen. Tama din naman ito. Patapos na ito at wala na siyang maitutulong pa. Dapat pala kanina pa siya kumilos. Kaya lang, abala ang utak niya sa malalaswang bagay na naiisip niya. Dapat buhusan niya na ng holy water ang kanyang utak. Ano kaya kung sa sala tayo kumain? Biglang tanong ni Gretchen. Napalingon siya sa maaliwalas nilang salas. Not a bad idea. Para na rin kahit papano ay bagong ambience kapag kumain na sila. Nauna nang magpunta si Demetrio sa salas dalang ibang kubyertos. Habang naghihintay siya na matapos si Gretchen, palakas naman ng palakas ang amoy ng noodle soup. Pero kahit gutom na siya, sa tuwing napapasulap siya kay Gretchen, parang mas nais pa niyang gawing hapunan ng babae kaysa kainin ang noodle soup na niluto nito. Naglakad na si Gretchen papunta sa living room, dala ang dalawang bowl ng umuusok na sabaw, habang may matamis na ngiti sa labi nito. Para sa'yo, at para sa akin naman tong isa, malumaning na sambit ni Gretchen. Masaya siyang nagpapasalamat sa babae at nagsimula na rin kumain. Agad niyang nalasahan ng masarap na timpla ng sabaw. Hindi niya alam kung ano nga bang klaseng mahika ang meron kay Gretchen na kahit isang simpleng noodle soup lang ay napapasarap nito. Subalit hindi pa man niya nalulunok ang noodles, sumabog na sa loob ng kanyang bunganga ang napakaanghang nitong lasa. Nagsalubong ang kanyang kilay at sunod-sunod na napaubo. Agad na gumapang ang anghang sa kanyang lalamunan at sa mismong ilong niya.
Nang tignan niya ang noodle soup na binigay ni Gretchen, mukha lang yung regular flavor at di makakalaing saksakan pala ng anghang. Bakit ka napaubo, Demetrio? Hindi ba masarap ang lasa ng luto ko ngayon? Kunway malungkot na tanong ni Gretchen. Katunayan, alam niyang napakaanghang ng sabaw na ibinigay niya kay Demetrio. Kanina lang nang dumating ang lalaki na nangangamoy alak ito. Idagdag mo pa yung inis na nararamdaman niya nang malaman niyang ginawa ni Bianca. Galing pa ito sa hotel room kasama ng ibang babae, tapos pag uwi nito pagnanasaan siya. Nagkapatong-patong ng inis na nararamdaman niya sa lalaki kaya hindi talaga siya papayag na hindi siya makakaganti. Kanina, habang nagtitimpla siya, nilagyan niya ng maraming yellow lantern chili powder ang bowl na ibinigay niya kay Demetrio. Nakaganti na siya, natulungan pa niyang lalaking maibalik sa maayos na huwisyo. Napatingin si Demetrio sa malungkot na mukha ni Gretchen at mabilis na umiling. Hindi ganon. Masarap ang luto mo, Gretchen. Sadyang mainit lang ang sabaw kaya napaubo ako. Mabilis, nagliwanag ang ekspresyon ni Gretchen, kaya nakahinga na maluwag si Demetrio. Talaga? Yup. Aniya at pilit ng umiti, kahit papakiramdam niya nag-aapoy ng loob ng kanyang bibig. Kung ganoon, kumain ka pa ng marami. Ubusin mo, ha? Nakangiti nitong turan. Ah, okay. Alanganing sagot ni Demetrio. Nais sabihin ni Demetrio na masyadong maanghang ang noodle soup na ginawa ng babae, pero nang makita niya ang malungkot nitong ekspresyon, hindi niya nais na tuluyan tong madismaya. Siguro nagkamali lang din to ng lagay ng mga spices at lantern chili ang naihalo sa sabaw. Kaya imbes magreklamo, pinilit niya ang sarili niyang kumain muli. Masaya namang kumakain si Gretchen habang lihim na pinagmamasdan si Demetrio. Ganado siyang humigop ng sabaw sa sarili niyang bowl dahil sakto lang naman ang lasa ng nasa kanya habang pawis na si Demetrio at namumula na ang mga pisngi nito. May parte ng puso niya ang naaawa sa kalagayan nito pero mas lamang kasiyahan niya. Minsan lang naman niya tong gagawin. Nais niya lang maibsan ang inis na nararamdaman niya ngayon. Isa pa, may kasalanan naman talaga to sa kanya bukod sa mga naisip niya kanina. Ngayong alam na niya na si Demetrio ang may-ari ng Dynamic, aalis na siya sa kumpanya nito. Sakto rin at nakaramdam na siya ng pagod kaya't naisip niya magpalit na ng trabaho. Ang dubbing na ina-apply niya ang magiging simula niya sana, kaya lang naharang ng lalaking to at nawalan tuloy siya ng trabaho. Ang kaso, hindi niya ito masusumbatan dahil kapag sinabi niya ang tungkol sa bagay na yun, malalaman nito ang pinaplano niya at baka pigilan pa siya, kaya gaganti na lamang siya ng palihim. Hindi alam ni Demetrio kung paano niyang naubos ang napakaanghang na noodles. Hindi rin niya alam kung ilusyon lang ba niya o totoo talaga pero pakiramdam niya nahihilo siya dahil sa anghang. Nang tingnan niya si Gretchen, agad niyang napansin ang kakaibang ningning sa mata ng babae. Para bang masayang masaya ito sa sitwasyon niya ngayon o baka nag-iilusyon lamang din siya. But her smile is really different. Gayunpaman ay wala na siyang sinabi na kahit ano. Ilang sandali pa, tumayo na si Gretchen at humikab pa. Pasensya ka na, Demetrio, pero parang inaantok na ako eh. Siguro dahil busog na ako. Pwede bang ikaw na lang magligpit ng pinagkainan natin? Malambing na sambit ni Gretchen. Mariing napapikit si Demetrio. Shit, her voice. It's turning him on. At mukhang mas lalo pa nga siyang nag-init matapos niyang maubos ang noodle soup na ginawa nito. Maya-maya pa marahang tumango si Demetrio. Okay, magpahinga na kayo ni baby. Ako nang bahala dito. Nang talikuran siya ni Gretchen, hindi niya na napigilan pa ang sarili niya na sundan ito. He's planning to grab her and pin her against the wall. Bahala na kung magagalit to sa kanya. Right now, he wanted her. Subalit bago pa man niya maabutan si Gretchen, nakapasok na ito sa loob ng kanyang silid. Hindi nakaligtas sa kanya ang maliit na ngiti sa sulok ng mga labi nito bago tuluyang isinara ang pinto at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na mahawakan ni dulo ng daliri nito. He's planning to grab her and pin her against the wall. Bahala na kung magagalit to sa kanya. Right now, he wanted her. Subalit bago pa man siya maabutan si Gretchen, nakapasok na to sa loob ng kanyang silid. Di nakaligtas ang maliit na ngiti sa sulok ng labi nito bago tuluyang sinara ang pinto at di man lang siya binigyan ng pagkakataon na mahawakan ni dulo ng daliri nito. Naikayom na Demetrio ang kanyang kamao habang nakatitig sa nakasarang pintuan. Gretchen is so cruel.
Huminga siya ng malalim bago naglakad papunta sa kanyang silid. Agad niyang hinubad ang kanyang mga damit. He needs a damn cold shower. Akala niya may ibsa ng nararamdaman niya, pero kahit nasa ilalim na siya ng shower, mukha ni Gretchen ang agad sumagi sa isipan niya. Ang maganda nitong mga mata, ang dimples nito sa bawat sulok ng labi nito, ang mga ungol nito nung gabing may nangyari sa kanila. This is torture. He was extremely self-disciplined before, pero hindi niya lubos maisip na darating siya sa pagkakataong to. Kulang na lang tumakbo siya palabas at sapilitang buksan ang pinto ng silid ng kanyang asawa. Sobrang lakas ng pagnanasang nararamdaman niya ngayon na para bang mababaliw na yata siya. Kasalukuyan ang nakahiga si Gretchen sa kanyang kama nang maalala niya ang pistachio cake na binili ni Demetrio para sa kanya. Plano pa naman sana niyang kumain pagkatapos niyang maghapunan, pero dahil sa nakita niyang ekspresyon sa mukha ni Demetrio, pinili niyang pumasok na lang sa kanyang silid. Naghintay muna siya ng halos 30 minuto bago niya naisipang lumabas. Nakapatay na ang ilaw sa salas at kusina at tanging ilaw na lang na nagmumula sa kabilang building ang nagbibigay liwanag sa paligid. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng ilaw at maingat nang dumiretso sa kusina. Agad niyang inilabas ang pistachio cake mula sa refrigerator at naghiwa ng malaki. Unang tikim pa lang niya, napapikit na siya. Ang sarap! Mahina niyang sambit at sumubo pa ng isa hanggang sa nasundan pa. Akmang kukuha siya ng tubig nang mapagtanto niya. May isang aninong nakatingin sa kanya, dahilan para halos mapatalon siya sa gulat. Demetrio? Mahina niyang sambit. Ilang beses siyang napanunok, lalo na nang dahan-dahan tong maglakad, papalapit sa kanya. Mabuti na lang at huminto din naman ang lalaki ilang sentimetro ang layo mula sa kinatatayuan niya. Are you hungry? Napatingin siya sa cake na nasa platito bago hilaw ng ngumiti. Hindi naman. Gusto ko lang talagang kumain ng cake. Napatango-tango naman si Demetrio. Napasulap si Gretchen sa kabuuan ng lalaki. Nakabihis to ng damit pambahay at mukhang katatapos nang mag-shower dahil medyo basa pa ang buhok nito. Does it taste good? Muli nitong tanong. Marahan naman siyang tumango. Oo naman. Sinundan siya ng tingin ng umangat na kamay ni Demetrio hanggang dumapo yon sa bandang labi niya. You have something in the corner of your lips. Paos nitong bigkas. Di naman siya nakagalaw at pinamulahan pa ng pisngi nang dalhin itong daliri sa sariling bibig at tinilaan. Ilang sandali pa napatango-tango si Demetrio. Tama ka, masarap nga. Pero alam mo ba na may isasarap pa itong cake? Naguguluhan naman siyang napatitig sa lalaki. May ganyan ba? Inosente niyang tanong. Umangat ang sulok ng labi ni Demetrio bago dumakot ang daliri nito ng pistachio icing at marahang ipinahid sa kanyang labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ng lalaki, pero bago pa siya makahuma, natagpuan na lang niya ang sarili, sakop na nito ang kanyang mga labi at mariin siyang hinalikan. Hindi siya nakagalaw dahil sa gulat, pero maya-maya lang, dahan-dahan siyang napapikit habang unti-unting nadadarang sa halik na ginawad sa kanya ng sariling asawa. Hindi siya sigurado kung ilusyon niya lang ang lahat, pero mukhang tama si Demetrio. Ngayon ay mas masarap na ang pistachio na nalalasahan niya sa bibig nito kaysa sa kinain niya kanina. Ilang saglit pa ay kusa nang pumulupot ang dalawa niyang braso palibot sa leeg ng lalaki para doon kumuha ng suporta. Gumapang naman ang mga palad ni Demetrio pababa sa kanyang bewang at idiniin ang kanyang katawan palapit dito. Masuyo ang halik na ginawad ng lalaki sa kanya pero ramdam niya pa rin ang gigil. Habang patuloy silang nagkahalikan, unti-unti naman siyang giniya ni Demetrio palabas ng kusina. Maya-maya pa hindi na to nakatiis at binuhat na siya. Tila may sarili namang isipan ng kanyang mga binti na pumulupot sa bewang nito habang nakasuporta ang braso ni Demetrio sa kanyang bewang at ang isang kamay nito ay nasa kanyang pang-upo. Pakiramdam niya tila isang magaang bagay lang siya napasa nito. Di pa rin ito binibitawan ng kanyang mga labi habang nakakulong siya sa mga braso ng lalaki. Maya-maya pa naramdaman niya ang malambot na kama sa kanyang likuran. Base sa amoy at sa mismong paligid, kasalukuyan silang nasa loob ng silid ni Demetrio. Hindi man lang niya namalayan kung paano silang nakapasok sa kwarto ng lalaki. Nang maihiga siya nito, kumubabaw sa kanya si Demetrio, saka matamang pinagmasta ng kanyang mukha.
Umangat ang isang kamay nito. Maingat na hinaplos ang kanyang pisngi, sabay hawi sa ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha. I have been restraining myself the best that I could earlier. Akala ko kaya ko pero lumabas ka, and I cannot control myself anymore. I'm going to claim you tonight, Gretchen, and no one can stop me, not even you. Anito sa paos at tila nahihirapan ng boses. Ilang beses siyang napanunok. Hindi ang sigaw ng utak niya pero iba ang sinasabi ng kanyang puso at katawan. Ramdam niya ang pananabik niya sa mga titig nito sa kanya at wala rin siyang balak na pigilin pa ito. Hindi na siya nito hinintay pang makasagot at muling sinakop ang kanyang mga labi. Nang magsalubong ang kanilang mga titig, puno ng pagnanasa ang mga mata nito kasabay ng mabigat nitong paghinga. Ilang segundo lang, walang pasabi nitong hiniklas ang suot niyang damit. Demetrio, mahina niyang daing. Sabi ng doktor, kailangan mag-ingat daw tayo. Nahihiya niyang sambit. Mahinang natawa si Demetrio bago hinalikan ang kanyang noo. Don't worry, wife. I will be gentler than the last time. Dahan-dahang minulat ni Gretchen ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang hindi pamilyar na kisame. Ilang segundo pang dumaan bago na proseso ng kanyang utak kung nasaan siya. Mabilis siyang bumalikos ng bangon, nilinga ang tingin sa paligid. Mag-isa na lang siya sa kama at may mga damit na siyang suot. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya halos makapaniwala na nagawa niyang ipagkaloob ng paulit-ulit ang sarili niya kagabi, gayong umiwas naman dapat siya. Dapat kasi hindi ka na lumabas, sigaw ng utak niya. Pero hindi naman niya kasi mapigilan ang sarili na mag-crave sa dala nitong cake kahit na gabi na. At ang lubos niyang inaalala ay, ngayon, paano niya pakikitunguhan ng lalaki pagkatapos ng nangyari sa kanila. Maingat siyang umalis ng kama nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig mula sa banyo. Siguro naroon si Demetrio sa loob. Sakto naman palabas na siya. Sa ngayon, di niya pa ito kayang harapin dahil hindi niya alam kung paano umakto ng normal. Kaya naman bago pa siya nito maabutan, agad niya nang nilisan ang silid ng lalaki at binaliwala ang bigat ng nararamdaman niya. Sa kanyang katawan, dala ng ginawa nila buong magdamag. Matapos makapag-shower, lumabas na si Demetrio sa banyo, subalit mabilis nagsalubong ang kanyang mga kilay na makitang wala na si Gretchen sa kama. Bago pa man siya magbihis, lumabas na siya ng silid para hanapin ang babae. Hinihintay lang naman itong magising dahil nais niyang pag-usapan nila ang estado ng relasyon nilang dalawa. Funny to think that even if they have already slept together, he still wants to make everything clear and ask for a label. Nang tumapat siya sa nakasarang pintuan ng silid nito, marahan siyang kumatok. Gretchen? Tawag niya sa babae. Gretchen, are you inside? Let's talk, wife. Dagdag pa niya, subalit nakakabinging katahimikan ng namayani sa buong apartment. Nang pihitin niya ang doorknob ay napagtanto niya, hindi naman pala nakalak ang silid. Pumasok na siya sa loob at hinanap si Gretchen pero wala pa rin doon ang babae. She's not even in the kitchen, neither in the balcony. Nakapamewang siyang tumayo sa gitna ng salas. Mahina pa siyang natawa bago napailing. Damn! Did she run away after spending a night with her husband? What a ridiculous wife! Bumalik na lang siya sa kanyang silid at nagbihis. Bahagya pa siyang nakaramdam ng pagkadismaya. He's expecting them to be okay after what happened last night, pero mukhang tinakasan lang siya ng babae. Nang tinawagan niya ito, hindi naman to sumasagot. Palabas na siya ng silid na makatanggap siya ng text mula kay Gretchen. Excited naman niya yung binuksan para tingnan kung anong laman ng mensahe nito. Maaga akong umalis dahil may importante akong lakad. Huminga siya ng malalim bago tinago ang kanyang cellphone sa sarili niyang bulsa. Pagbibigyan niya ito ngayong araw, but he will make sure to catch her tonight. Hindi matatapos ang araw na to na hindi sila makakapag-usap. Isa pa, may importante siyang pupuntahan dahil ngayon ang funeral service ni Helena Isolde Okamori at kailangan niyang dumalo para magbigay ng respeto. Oh my God! Seryoso ka talaga, Gretchen? Di makapaniwalang sabit ni Kendra na ikwento niya rito ang tungkol sa natuklasan niya kay Demetrio. Nang lumabas siya sa silid ni Demetrio kanina, ay mabilisan lang siyang nagpunas at agad nanilisan ng apartment. Hindi pa nga siya nakaayos ng mukha nang abutan siya ni Kendra sa parking lot ng apartment complex. Seryoso nga, buntong hininga niyang sagot. Napatitig naman si Kendra sa kawalan habang di pa rin lubos na pumasok sa isipan niya ang maging revelasyon ni Gretchen.
Kaya naman pala baliw na baliw ang ate niya kay Master Colin. Dahil bukod sa mayaman ito, hindi may pagkakailang isa tong magandang lalaki. So tama nga talaga ang hula ko, na mayaman ang napangasawa mo. Hindi lang basta mayaman, siya pala si Master Colin. Literal na parang libro talagang love story ninyong dalawa. Di mapigilang bulalas ni Kendra. Nakangiti siyang napalingon kay Gretchen nang makita niya ang tila balisang ekspresyon nito dahilan para magtaka siya. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ba dapat masaya ka? Kung ibang babae lang yan, ipagpalagay natin na ang kapatid ko. Siguro magdadasal yan siya sa lahat ng santo bilang pasasalamat dahil mahal siya na nag-iisang Master Colin. Nanatili siyang tahimik at napatingin na lang sa kawalan. Di naman kasi yon ang problema niya. Napadalhan niya na ng mensahe si Demetrio kanina na may lakad siya kaya't nakaiwas siya. Pero hindi naman niya ito po pwedeng iwasan habang buhay. Mamaya, uuwi siya at makakaharap niya ito. Noong nakaraan naman, wala naman sa kanya na may nangyari sa kanila. Pero ngayon kasi iba na. May feelings nang involved kaya pinangungunahan na siya ng hiya. Wow, nakakakilig naman ang mga eksena ni na Gretchen at Demetrio. Sino ang kinilig sa inyo mga ka-Ashlon? Sana all, no? Ano kaya ang gagawin ni Gretchen ngayong hindi na rin niya mapigilan ang feelings niya kay Demetrio? Magawa kaya niyang harapin ang diretsong asawa? Exciting ang susunod nating kabanata, kaya huwag kayong bibitiw. Comment down naman kayo kung nag-enjoy kayo. Salamat po!